At samahan pa natin ng isa pang brusko, mga kababayan. Oo. Walang iba kundi si General Bantag. Oo. Nagulat ako dito, mga kababayan, at mukhang mapag-iinitan na naman dito ang Banateros. Ha? Mapag-iinitan May naman dito kumonta? kasi na-interview na naman nila si General Bantag na hindi nila di mahuli-huli na. Diba? So, pero itong tatlo, na-interview na naman nila, mga kababayan. At ito, panoorin po natin. May tumawag sa atin bigla. Oy! Naku po, pambira. Bakit ka naman biglang tumawag? Kami Nako po, pag-iinitan na naman kayo yan. na naman nasisisihin dyan eh. O, may tumawag sa atin. Sinagot lang naman natin. Di ba? SMNI. Ano na? Eto ho, i-introduce na ho natin itong tumawag. Abel Nakakagulat to. Bartolata, Bigla hello. tumawag itong napakatikas na ating dating DG. Ito, magandang araw po. Dating DG na si General Bantag. Magandang araw po. Sir. Nako. Magandang araw naman o magandang gabi mga Banateros Brothers. Naku. Ako ay nininervyos sa inyo kasi kayo na naman ang pagtutuunan ng init ng ulo. Naku po, patay tayo dyan. Lagot. Oy, baka hindi naman si Bantag yan, ha? Fernando Pilaso, hello. Baka hindi si Bantag yan, tingnan nga natin. Pero unahin na muna natin, may sasabihin si Coach Dada. Coach Dada. Meron lang po akong gustong itanong sa inyo, DG Bantag. Nahuli na po si Kong Tevez. Kayo po ba wala pang balak sumuko? Sumuko na ho kayo, kami dadamay dyan pag di kayo sumuko. O pinasusuko namin kayo, ha? Alam nyo, hindi ko napaghandaan yung tanong na yan eh. Akala ko kung ano lang ang pag-uusapan natin. Anyway, Chaco Nix 2721, thank you. Pero alam nyo, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw humarap? At harapin ang proseso ng batas. Kaso, hindi lang kasi ito yung kaso naming hinaharap eh. Sa akin ha. Kaya parang nagdadalawang isip ako, talagang harapin yan o ipagpatuloy ko itong ginagawa kong ganito, hindi pagpapakita. Dahil nga yung Percy Lapid, nanganak ang daming kaso. Wala akong kalaban-laban kasi. So, napakagandang tanong yan. Handa ko bang, sabi mo ba, handa ko bang harapin? Handang-handa ako. Kaso nga lang, kung ikaw ang nasa katayuan ko, ang daming nanganak, hindi lang yung Percy Lapid case, kundi marami pang ikinaso sa akin, na alam naman natin na gawa-gawa lang. Paano naman ako? Kung ako'y humarap. DG Bantag, ang pag-usapan natin ngayon, ito hindi tayo papasok dyan sa inyong kaso. Ang ating pag-uusapan ay itong komento nyo tungkol dito sa war on drugs na inanuho ni Mayor Baste Duterte, kung narinig nyo po yung speech. Ano bang inyong masasabi tungkol dito sa war on drugs ni Mayor Baste Duterte? Alam mo, nalulungkot ako na naiinis ako sa sarili ko. Dahil nga, hindi kasi ako teki. Hindi, pinindot-pindot ko muna itong hawak kong cellphone bago ko yung kumbaga volume or yung bago ko marinig yung pinagsasabi ni Mayor Baste at ni Boss Dada na nagpapaalam na, yun lang narinig ko. Hindi po, pero DG Bantag, syempre alam naman po natin kung ano yung style nung kanyang ama, mukhang ganun din yung kanyang ginagawa ngayon. Yung political will, yung tapang, talagang walang takot kahit na batigusin. So, alam din po naman siguro ninyo na nanonood naman po siguro kayo ng balita. Binabatikos po kasi siya ngayon Ano po masasabi po ninyo? Fahad Dendo, hello. Ang masasabi ko kung yung pagbatikos na yan, talagang mag-iingat siya. Kasi nga, alam naman natin ang mga nangyayari.
Sa tanong naman kung anong reaksyon ko dun sa ginagawa ni Mayor Basi, ay napakaganda yan. Kasi nga yan yung mga hiling namin o ako mismo at ng taong bayan na nagustuhan yung ginawa ng tatay ni Digong, tatay niya, si PRRD nga, Mayor Digong. Nagustuhan ng marami. Sino bang may ayaw na nakakalakad ka na sa rekto ng wala kang pangamba, na may snatchan ka, wala na yung mga adik na naglipa na, hindi lang sa rekto, kundi sa buong, sabihin natin, buong Pilipinas, hindi man 100%, pero talagang nagkaroon tayo ng katahimikan pagdating dyan sa dulot ng illegal na droga. Kaya, saludo ako kay Mayor Basde, gustong-gusto ko yan. Ngayon kung tatakbo sana ng presidente ngayon yan, ibubuto ko kagad siya. Naku. Yun. Yan ang masasabi ko. Sir Bantag, naalala niyo po nung una tayong nagkita sa Baguio. Hindi pa siya wanted doon, ha? Hindi pa siya wanted. Baka mamaya sabihin. Alam mo naman kung may mga praning tayong mga opisyal, di ba? Sumasyat pa kami noon. May mga kasama pa kaming mga vloggers na iba. At sabi ko, hindi pa siya wanted noon. Siguraduhin natin. Nasa live ko naman yan eh. At yung sabi ko, susuporta ako kay DG Bantag kung papayag siya, kung sakali siya ay maging senador, kung sakali man, susuporta ka ba sa mandatory drug test? Ayan. At yun din naman. Kanina, yun din po sumang-ayon si Mayor Baste. Ano pong masasabi niyo doon? Oo naman, tol. Yan ay sinagot ko na noon nung tayo nga sa Baguio. At sabi ko 100% ako dyan sa ngayon. At parang may nakita akong vlog na uumpisahan ba sa Davao yung drug testing ng mga dapat i-testing ng mga local leaders. At ewan ko kung hanggang saan hahantong yan o aabot. Napakaganda niyan. So, Sir Bantag, napag-usapan na rin natin yan na tungkol dyan sa drug test na yan at susuportahan ka namin. Marami pong nagtatanong sa amin dito sa mga komentaryo, sa personal vlogs namin, tatakbo po ba si DG Bantag? Kasi maraming gustong tumakbo ka. Yan na lang inaantay ng taong bayan kung ikaw po ba itatakbo sa national position, maybe bilang senador. Sabi ni Ten Cross, lupit sana kung andyan si Boss MJ. Ay, naku po, mas malupit ako dyan sa mga yan. Oo. Copy, Coach Oli. Ngayon nga nakita mo, palingalinga ako kasi palagi akong tumatakbo eh. National, election pala yung sinasabi. Akala ko yung takbuhan eh. Kaya napapalinga ako, baka tumakbo na naman ako ngayon. Yun nga po, marami po nagsasabing tumakbo kayong senador dahil alam naman po natin yan ang isa sa mga kulang sa atin ngayon yung war on drugs, di ba? Sabi nyo nga kung kayo maging senador, yan isa sa mga ipupush nyo, mandatory na drug test sa mga opisyal. Baka naman po daw mabigyan nyo ng sagot yung kahilingan ng taong bayan na kayo ay tumakbo bilang senador. Alam mo, okay, copy, Banat Bay. Nagpapasalamat ako ng lubos-lubos sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nagko-comment nga na tumakbo daw si Bantag sa pagka-senador. Ewan ko kung majority yun Kung talagang nakakarami ang nagsasabing tumakbo daw si Bantag sa senador, sa Senate election, so be it. Di gawin natin. Kung talagang mandato yan ng taong bayan, sino ba tayo para tumanggi, di ba? Pero kailangan ko munang harapin kasi ang kaso ko. Kaya pinag-iisipan din namin yan kung yan nga may kagustuhan ng taong bayan na tumakbo si Bantag. Pag-iisipan naming maigi, Banateros Brothers, kung ano ang dapat naming gawin
para mapagbigyan ang hiling ng taong bayan. Pero wala akong pera. Naku po. Ayan. Alam niyo po, DJ Bantag, dito sa mga komento, talagang marami nagsasabi na gusto kayong tumakbo. Kaya kung kayo mga nanonood ngayon, involve natin kayo, kayong mga netizens. Kung gusto niyo tumakbo si DJ Bantag bilang senador, i-type niyo ho dyan, takbo na. Takbo na. Takbo na, meron sa likod. Marami hong meaning yan. Takbo na ho. Baka parating na ho yung nanguhuli sa inyo dyan. Hindi ko alam mo. Takbo na para sa Senado. Pero yan ang gusto ng taong bayan ngayon. Tumakbo kayo. Ito si Boss Dada. Meron sasabihin tungkol dun sa mga... Jean Carino, shoutout muna. Fox Queen. Keeper Joy De La Cruz. Claudia OFW TV. Hello. Adik sa'yo. Shoutout po sa inyo. At sa mga silent viewers natin dyan, Laarni TV 2.0, hello. Pangyayari dyan sa pinanggalingan nyo? Ayan, DJ Bantag, konting reaction lang patungkol dyan sa Bilibid, kung saan kayo ay dating nanggaling. Nabalitaan niyo po ba na meron na yatang sogo dyan sa Bilibid? Ako po. Oo, kayo po ba ay nakabalita? Kasi malaking balita po yun nung nakaraan. Yung conjugal visit po, gumawa po sila ng mga, alam mo, cubicle dyan, na doon daw yata po pwedeng, alam nyo na. Ano pong inyong opinion dyan? Naisip nyo ba yan noon? Nung kayo ay Director General pa dyan sa Bilibid? Alam mo, Tol, Boss Dada, kung yan ay hahawakan talaga ng isang striktong pamamahala, yung ginawang conjugal mga cubicles na yan, maganda rin yun. Kasi nga, ang mga nakakulong nating mga kababayan ay nagkakaroon ng conjugal visit din. So, okay naman yun. Kaso nga lang, dahil sa mga sunod-sunod na anomalya na kinasasangkutan din itong pamamahala ni DJ Katapang, yun ang malaking katanungan. Kung hindi ba yan gagawan ng kalukuhan? Kasi ang pwedeng mangyari niyan, kunwari nagpagawa sila ng cubicle na conjugal, purposely, para sa mga lahat, pangkalahatan yan Pero ano bang involved dyan? May pera ba? Para sa pag-maintain ng cubicle na yon, may aircon yon o wala? Di natin alam. May bayad ba yan? Kaya bang i-avail o kaya bang tustusan ng isang nakakulong yung paggamit sa conjugal room na yon? Di ba? Kung ang pwede kasing mangyari dyan, iano na naman sa VIP yan. Tig-isa-isa na kayo dyan, may aircon. Di ko sinasabing ginagawa nila Yun kasi ang pwedeng mangyari dyan. Iko-control na naman, imbis na pangkalahatan yun, sa dami nila doon, sa palagay mo, matapos na yung isang buwan, hindi pa nakakagamit lahat yan. Isang taon, hindi. Kasi ilan silang nakakulong doon? 365 days lang tayo sa isang taon. Ilan ang makakagamit sa isang araw? Hindi ako mathematician, pero kayo na mag-compute. Ilan ba ang nakakulong sa maximum? Sabihin mo na lang nasa 20, 25,000. May bibigay ba niya ang pangangailangan o yung karapatan nilang gumamit sa silang lahat? Yung may dalaw na na dadalaw sa kanya para sa conjugal visit na yan. Yun lang naman ang ko dyan, ang reaction ko.